Kahit hindi talaga ako umiinom pinilit ko upang walang masabi ang asawa ko, halos masuka na ako sa pangalawang abot niya ng alak sa akin. Isa pa, para naman masaya ang honeymoon natin, hindi ko na lang pinansin kasi talagang nahihilo na ako. Lalo na kapag nalalanghap ko ang amoy ng alak, nakasandal na ako sa upuan dahil talagang pamipikit na ang mata ko. Pero biglang napamulat ang mata ko nang maramdaman ko ng dakmain ni Valeriano ang dibdib ko. Valeriano, hindi niya ako pinansin dahil sinibasab niya ako ng halik, yung mapangparusang halik. Nasasaktan ako dahil nakakagat na niya ang labi ko. Pero hinayaan ko lang dahil ayokong magalit siya. Kahit nakapikit ang mata ko, nararamdaman ko kung gaano karahas ang ginagawa ni Valeriano sa katawan ko. Sinira nito ang damit ko na ginamit sa kasal kaya napabangon ako. Pero muli niya akong pinahiga sa sopa. Valeriano, tama na, hinawi niya lang kamay ko at pakiramdam ko nirape ako dahil sa pang-aangkin na ginawa niya. Nag-uumpisa ng pamatak ang luha ko nang maubad na nito ang ibabang kasuutan ko. Ito naman ang gusto mo, kaya ibibigay ko sa'yo. Nagulat na lang ako sa biglang pagpasok niya sa loob ko dahil sobrang sakit, pakiramdam ko hinihiwa ang buong kalamnan ko sa sobrang kirot. Naramdaman ko na huminto siya, pero muli siyang nagpatuloy at binilisan ng husto ang paggalaw sa ibabaw ko. Tagaktak ang luha habang hinahayaang angkinin ni Valeriano ang buong pagkakababae ko. Oo, wala namang nangyari sa amin noong time na nalasing siya dahil bigla siyang bumagsak sa ibabaw ko kaya hindi natuloy. 1 taon ang lumipas, 1 taon na kaming nagsasama ni Valeriano sa iisang bubong, ngunit hindi pa kami nagkakaanak dahil yung huli, nung kasal namin, simula noon hindi na ulit iyon nangyari. Maaga akong nagising dahil maaga ang pasok ng asawa ko, kahit binabalewala lang niya ako, hindi ko yun pinansin dahil naniniwala ako na mamahalin rin niya ako. Habang dahan-dahan akong bumaba ng hagdan, nakarinig ako ng munting bulungan at pinong tawanan, hinanap ko kung saan yun, hanggang sa makarating ako sa kitchen. Halos manlumo ako nang makita ko na may nakakandong kay Valeriano at walang iba kung hindi si Raimundo. Wala silang ginawa kung hindi ang maghalikan, habang tanging suot lang ni Raimunda ang polo ng asawa ko. Wala namang pang-itaas ang asawa ko, pinigilan ko ang luha ko na huwag bumagsak at muli akong umakyat sa kwarto ko. Relax, Shelo, kaya mo yan, sabi mo nga di ba magtitiis ka at hindi mo susukwan ang asawa mo. Matapos kong ayusin ang sarili ko muli akong bumaba na parang walang nakita, naabutan ko pa sa may kusina si Raimunda. Ako na ang gagawa niyan, malumanay na sambit ko dahil nagluluto siya ng pagkain. Paano kung ayoko, nakataas ang kilay na sagot ni Raimunda. Asawa niya ako, kaya ako dapat ang gumagawa niyan, sagot ko lang pero tumawa lang siya ng nakakaloko. What? Alam mo, hindi ko alam na ganyan ka talaga kaambisyosa, Shelo. Pero hindi ko yun pinansin kahit tinamaan ako sa sinabi niya. Bakit, hindi ka nalang lumabas at magpakasaya? Hayaan mo kaming maging masaya ng asawa mo, salitang muli niyang pinakadiinan pa ang huling sinabi. Ayoko ng gulo, pwede ba? Sagot ko na lang at inagaw ko ang sandok sa kamay niya, at hindi sinasadyang natalsikan siya ng mantika. Araay, nataranta naman ako dahil namula ang kamay ni Raimunda at hindi ko malaman ang gagawin ko. Anong nangyayari? Parehong napalingon kami sa malakas na boses, nanlaki ang mata ko nang makita ko ang masamang tingin ng mama ni Valeriano. Oh my gosh, tita pinaso niya ako, marteng wika ni Raimunda. Napailing naman ako dahil hindi ko yun ginawa. My God, Shelo, ano ba ang pumasok sa isip mo at ginawa mo yan sa kaibigan mo? Napayuko na lang ako kahit gusto ko nang magpaliwanag, hanggang sa dumating si Valeriano at dali-daling lumapit kay Raimunda. Pakiramdam ko dinudurog ang puso ko dahil sa galit na tingin sa akin ni Valeriano, gusto kong magsalita ngunit mas pinili ko na lang ang manahimik upang hindi na lumala ang gulo. Tumalikod ako nang akayin ni Valeriano si Raimunda palabas ng kitchen, naiwan kami ng mama niya. Shelo, alam kong hindi mo gusto na nandito ang kaibigan mo. Pero sana maunawaan mo naman na hindi ganun kadali, lalo pa at alam mo na sila talaga ang nagmamahalan. At isa pa, kasalanan mo yan, kung hindi dahil sa kalandian mo, hindi mangyayari ito. Sana si Raimunda ang manugang ko, hindi nga kita kilala baka mamaya pera lang ang habol mo sa anak ko,
At kung yan lang ang gusto mo, name your price at ibibigay ko kahit milyon pa yan. Pakiramdam ko nagpanteng ang tenga ko dahil sa sinabi niya, hindi ko na maalayan na nabitawan ko na ang sandok. Nanginginig ang kalamnan at hinarap ko ang mama ni Valeriano. Lahat ng kayamanan niyo, kaya niyong ibigay, aambahan na sana niya ako ng sampal pero biglang pumasok si Valeriano at mabilis na nagpunta sa niluluto ko. Nasunog na pala hindi ko na namalayan, wala sa sarili mo ang asawa mo. Anak, bakit hindi ka kumuha ng katulong niyo? Dahil baka mamaya magulat ka na lang nasusunog na ang bahay niyo. No, tita, no need na, dahil willing akong magsilbi sa anak niyo. Nagsusumigaw ang puso ko na hindi maaari, pero bakit hindi ko magawa? Paano kung maaga sa akin ni Raymunda ang asawa ko? Okay, sige anak, aalis na ako. Bumisita lang naman ako rito. Bahala ka na sa anak ko. Palam ng mama ni Valeriano at hinalikan si Raymunda. Nakangisi naman sa akin ang kaibigan ko habang nakakapit sa braso ni Valeriano. Han, maliligo lang ako sandali. Palam ni Valeriano at hinalikan sa pisngi si Raymunda. Muling kumirat ang puso ko dahil sa nakita kong eksena. Masaya ba ang maging Mrs. McAlintal? Pwede ko kayong kasuhan dahil legal na mag-asawa kami ni Valeriano. Really, Shelo, ganyan kakapal talaga ang mukha mo at nagawa mo pang manakat sa akin. Bakit? Sino ba ang may dahilan kung bakit ito nangyari? Hindi ako nakaimik dahil tama naman siya. Ano ba talaga ang laban ko dito? Dahil una palang talo na ako dahil sa kasalanan na ginawa ko. Alam mo ba na hanggang ngayon hindi ko makalimutan ang pang-aahas mo sa mapapangasawa ko? Malandi ka, malandi ka. Halos tumabingi ang mukha ko ng sampalan ako ng malakas ni Raymunda. Gustong umangat ng kanang kamay ko para gumanti, pero hindi ko magawa. Wala kang masabi, di ba? Kasi kasalanan mo, mabuti nakakatulog ka pa, at tandaan mo, asawa ka lang niya sa papel at hindi ka niya mahal, ako ang mahal niya. Darating ang oras na mababoy ko siya sa'yo. Pakiramdam ko na blanko na ang isipan ko, at ang palad ko kusang tumiklop na dahil sa sakit na nararamdaman ko. Hindi naman ako papayag na agawin mo pa siya sa akin, na sa akin na siya dahil sa pagkakamali ko. Pero kaya kung itama ang pagkakamali na yun, hindi ko hahayaan na makuha mo siya sa akin, Raymunda. Nagsusumigaw ang isip ko, hanggang sa tawagin na siya ni Valeriano. Nang hihina na napaupo ako sa upuan at sinundan na lang ang marteng lakad ng kaibigan ko. Hapon na at wala pa rin ang asawa ko, magkasabay silang umalis ni Raymunda, hindi ko alam kung saan sila nagpunta dahil linggo naman ngayon at wala siyang trabaho. Ayoko man isipin na maghapon silang magkasama yon talaga ang sumisiksik sa isapan ko. Naiiyak ako kapag naiisip ko na magkasama sila kahit na alam ko naman na simula noon pa lang, wala na akong karapatan kay Valeriano. Ang tanging karapatan ko na lang sa kanya ay legal na asawa niya ako kahit na anong mangyari. Ma'am, may bisita po kayo. Napatayo naman ako bigla dahil nakita kong kasama ng manong guard si Jessa. Bigla akong napapunas ng luha ko dahil nakatingin sa akin si Jessa. Jessa, ikaw pala, bakit hindi ka nag-message na pupunta ka pala? Salita ko at pasimple na tumingin ako sa ibang direksyon. Ayos ka lang ba, Shelo? Natigilan naman ako sa pag-aayos ng pillow sa sopa nang magsalita si Jessen. Ha? Oo naman, ayos lang ako. Akala ko galit ka sa akin kasi hindi ka nagpunta ng kasal namin ni Valeriano. Oo, pero naunawaan naman kita bandang huli, at nandito ako bilang best friend mo na kapag kailangan mo ng makakausap, sabihin mo lang. Ngumiti mo na ako sa kanya, halika maupo muna tayo dito. Alam mo ako nga ang nahihiya dahil sa ginawa ko at kaibigan pa natin. Alam ko na hindi maganda pagsasamyo Raymunda, dahil minsan ko nang nakita si Raymunda at Valeriano na magkasama. Natahimik na lang ako dahil nakita na pala ni Jessa, at isa pa, kilala ako ni Jessa kapag may dinadala ako, dahil mababa lang talaga ang luha ko. Mahal mo ba talaga siya? Tumango ako at naramdaman ko na ang pag-init ng dalawang sulok ng mata ko. Okay lang yan, sige umiyak ka, mahirap yung pinigilan mo yan dahil masakit yan sa dibdib. Mas lalong nagbagsakan ang mga luha ko nang yakapin ako ni Jessa, dahil pakiramdam ko nagkaroon ako ng karamay. Ayoko siyang sakuan, Jessa, hanggat mahal ko siya, dito lang ako sa kanya,
Nauutal na sambit ko dahil sa nagsisikip ang dibdib ko dahil sa pag-iyak. Okay, naiintindihan kita. Ganito, tutulungan kita pero ay pangako mo sa akin na hindi mo sisigarin ang sarili mo sa taong hindi ka naman gusto, dahil ako ang masasaktan para sa iyo bilang kaibigan mo. Mahabang salita ni Jessa at naunawaan ko naman ang ibig niyang sabihin. Pagkaalis niya naiwan na akong muli dito sa napakalaking bahay na tanging kami lang ni Valeriano ang nandito. Nakatulog na ako sa sopa habang bukas ang TV at paggising ko wala pa rin si Valeriano. 12:00 na ng madaling araw, lumamig na ng husto ang pagkain na niluto ko. Napagpasyahan ko na ipasok na lang sa ref ang mga pagkain, matapos kong mailagay ang lahat, narinig ko ang ugong ng kotse, at natuwa ako dahil kilala ko ang tunog na yun. Nagmamadaling nagpunta ako sa harap ng pinto upang salubungin siya, ngunit pagbukas ng pinto, nalanghap ko agad ang amoy ng alak kay Valeriano. Nariyan ka na pala, ayoko, hindi ko na natapos ang sasabihin ko. Bakit gising ka pa? Umalis ka sa daraanan ko. Pero hindi ako umalis, tiningnan ko lang siya, nagulat na lang ako nang hoiin niya ako kaya napaatras ang mga paa ko. Valeriano, huwag mo naman ako saktan. 1 taon mo na akong Gina ganito. Kulang pa ba? Tao rin ako at nasasaktan sa ginagawa mo. Naiiyak at lakas loob ko na magsalita. Pero nginisahan lang ako nito at dahan-daang lumapit sa akin. Bakit, Shelo, naisip mo ba yan nung gumawa ka ng kalokohan mo? Naisip mo ba ang mararamdaman ko at mararamdaman ng kaibigan mo, ha? Mabilis na naguunahang pamatak ang luha ko dahil pakiramdam ko sinampal ako ng paulit-ulit ng katotohanan na ako ang may gawa. Naramdaman ko na lang ang pagbangga ni Valeriano sa balikat ko at nilagpasan na ako. Ano ba ang gagawin ko para mapatawad mo ako, Valeriano? Sabihin mo at gagawin ko. Salita ko pa kahit nanlalabo na ang paningin ko dahil sa luhang ayaw tumigil. Huminto naman sa paglalakad si Valeriano at inayos ang suot nito na jacket at narinig ko ang paghugot niya ng hininga. Kung ano man ang nararamdaman mo para sa akin, please lang, kalimutan mo na. Pakiramdam ko hindi na ako makahinga ng maayos dahil sa sinabi ni Valeriano, at muli na namang umagos ang luha sa pisngi ko. Umakyat na si Valeriano at nagtungo sa guest room. Ganun lang yun, kalimutan ko ang damdamin ko para sa'yo, Valeriano. Sana kung ganun lang yun kadali sana noon ko pa ginawa, pero hindi, dahil ganun kita minahal. Wala akong ginawa kung hindi ang umiyak ng umiyak, hindi na ako kumain, nandito lang ako maghapon sa kwarto naming mag-asawa. Habang tulala ako at kung ano-ano ang naiisip ko, narinig ko ang cellphone ko may nag-message sa messenger ko. Shelo, kamusta? Ano ginagawa mo ngayon? Nag-isip pa ako kung sasagutin ko ito, hanggang sa nag-message siya ulit. Gusto mo bang sumama sa amin? Niyaya ako ng manliligaw ko sa bar, at ang iba pa niyang kaibigan, pero kung hindi ka naman pwede, ayos lang. Sige, Jessa sama ako, magkita na lang tayo mamaya, anong oras ba? Talaga, Shelo, well, tama naman yan, huwag mong hayaan na magmokmok ka lang dyan, at oo nga, pala bakit hindi ka magpaganda, akitin mo si Valeriano, alam mo, maganda ka kaya hindi ka lang nag-aayos. Bigla ako napaisip sa sinabi ni Jessa, at naisip ko, bakit hindi ko kaya gawin, total nandito na ako at gusto ko nang mahalin rin ako ni Valeriano. Matapos ang usapan namin tiningnan ko ang oras, maaga pa dahil 9 PM raw kami magkita, lalabas muna ako at pupunta sa mall upang mamili ng damit, may karapatan naman ako sa pera ng asawa ko. Hindi na ako nagpakita kay Valeriano, nandito lang ako sa loob ng kwarto matapos kong mamili ng mga damit. Nakaramdam ako kahit paano dahil lahat ng binili ko hindi ko talaga sinusuot. Nakikita ko lang ito sa mga sinusuot ng mga mayayamang babae. Katulad ng mga model at mga eleganteng babae, pumili rin ako ng damit na magagamit ko sa pagpunta ng bar. Habang nasa harap ako ng salamin, hindi ako makapaniwala nang isuot ko ang isang fitted na dress, kulay itim itong malambot, bumakat ang mock-herba kong bewang at balakang, pinarisan ko ito ng isang 3 inches na sandals na kulay silver na may halong black, nagmukha akong sosyal na a-attend sa isang party ng mga mayayaman. Maingay at maraming tao lahat sila mga nagsisigawan sa saya. Napapangiti ako na nagugulat lalo na sa malalakas na beat ng tugtog.
Ito ang unang beses na nakapasok ako sa ganito at dahil yun kay Jessa. Shelo, ayos ka lang ba? Oo naman, alam mo naman first time ko ito kaya mukha akong taga-bundok na ngayon lang naka-experience nito. Tumango-tango lang si Jessa at binaling niyang muli ang atensyon niya sa kasama niya. 5 kaming nandito sa lamesa, pero kami lang ni Jessa ang magkakilala. Lumibot naman ang mata ko nang mapansin ko ang isang grupo ng mga lalaki na nagkakatuwaan bukod sa isa na seryoso lang habang hawak ang baso na may alak na laman. Shelo, baka gusto mong kumanta, pwede kang kumanta dyan, ilabas mo dito ang nararamdaman mo, malay mo madiskubre ka pa, natatawang salita ni Jessa. Ano ka ba, alam mo naman na mahiyain ako, siguro kapag nolicing ako magagawa ko yan, kaso hindi naman ako magpapakalasing. Sagot ko lang at muling lumibot ang mga mata ko sa paligid. Biglang nagtama ang mata namin nitong lalaki na napansin ko kanina at bigla akong nailang, muli kong tinun ang atensyon ko sa mga kasama ko. Hey, Shelo, right, napalingon naman ako sa manliligaw ni Jessa at may inaabot sa akin na isang shot glass na may laman na hindi ko alam. Pero siguro alak yun, pero napansin ko na parang may puti yung lobby ng shot glass. At may kalamansi rin siyang hawak sa isang kamay niya. Alak ba yan? Teka, baka malasing ako. Saka ano ba yung puti sa ibabaw? Shelo, pwede mo itry kahit one time lang okay naman siya, huwag lang sobra na. Come on, Shelo, tequila yan, at yung nasa ibabaw, asin naman, after mong inumin magpiga ka ng kalamansi sa dila mo, ganun lang, kahit isang shot lang. Napipilitang inabot ko ang shot glass at yun kalahati ng kalamansi, inamoy ko pa hindi naman masama ang amoy. Wait lang, kailangan isang hugot mo na dyan bago mo yan inumin. Natawa naman ako dahil sa sinabi niya, at lahat sila nag-cheer sa akin about sa hugot ko. Okay, sandali lang, huminga muna ako ng malalim bago nagsalita. Go, Shelo, sigaw pa ni Jessa, ang pagmamahal ko sa'yo parang isang papel. Maluma man ito, papel pa rin siya. Nagsigawan naman sila ako naman naramdaman ko ang pagguhit ng alak sa lalamunan ko. Grabe ang init, pero ang sarap noong sinisip ko yung kalamansi, hanggang sa ang isa, nasundan pa ng ilang shot. Hinatid ako ni Jessa kahit pa ayoko pang umuwi, dahil gusto ko pag-uwi ko matutulog na lang ako dahil ayoko nang maalala pa ang sakit na naramdaman ko. Shelo, okay lang ba? Pasensya ka na kasi alam ko naman hindi ka sanay uminom. Sige na, Jessa, umuwi ka na kasi papasok na ako sa loob. Siya, sige, good night, matulog ka na agad message kita mamaya, paalam ni Jessa at sumakay na ito sa kotse ng manliligaw niya. Sumenyas naman ako sa mga guard na isara na ang gate, halos hindi ko na gaanong makita ang daan dahil nahihilo na ako talaga, pero pilit kong inaayos ang lakad ko upang makarating ako sa pinto. Pagbukas ko ng pinto nakita ko agad si Valeriano na galing sa kitchen. Tiningnan niya ako pero hindi ko siya pinansin, akala ko tatanungin niya ako kung saan ako galing pero baliwala lang itong umakyat sa itaas. Naiiyak na nagpunta ako sa sopa upang doon na lamang matulog dahil pakiramdam ko hindi ko na kayang umakyat pa. Naalimpungatan ako at biglang napatayo dahil nakaramdam ako na kailangan kong gumamit ng CR. Napansin ko na umaga na dahil medyo maliwanag na sa labas. Matapos ko mag-CR nagpunta ako sa kitchen upang magtimpla ng kape, pero nakita ko si Valeriano at napansin ko ang envelope sa table. Tahimik na naglakad ako at kumuha ng tasa at dahan-dahan ng pagkilos ko, nakikiramdam ako sa kanya dahil hindi niya man lang ako sinulyapan. Lumabas ka, basahin mo yan at pirmahan mo na lang, kukunin ko na lang ulit sa'yo. Napakunot naman ang noo ko nang tingnan ko ang inaabot nitong envelope. Ayoko man kuhanin dahil pakiramdam ko kinakabahan ako sa mababasa ko kung ano man ang nasa loob. Sandali, Valeriano, para saan ba ito? Hindi siya sumagot sa akin dahil busy siya sa hawak niyang cellphone. Naisip ko na baka si Raimunda ang kausap niya. Ayaw ko man tingnan pero ginawa ko, nilaksan ko ang loob ko. Sinilip ko sa loob at kahit hindi ko pa lubos na nakikita ng buo ang papel sa loob, alam ko na. Liham ng pagpapawalang bisa, Valeriano, kailangan ba talagang gawin natin ito? Naiiyak na tanong ko pero pilit na pinipigilan ko na huwag bumagsak ang mga luha ko. Kailangan ko pa bang sagutin yan, Shelo? Pero, hindi ka naman masaya, tama, at ganun rin naman ako.
1 taon na tayong nagsasama at hindi naman kita nabuntis, wala nang dahilan para patagilan pa natin ito. Ayoko, mahal kita, Valeriano, mahinang sambit ko habang nag-uumpisa ng tumulo ang luha ko sa envelope na hawak ko. Pinahihirapan mo lang ang sarili mo, noong una kitang nakita, tingin ko sa'yo matalino ka, pero dito sa ginagawa mo hindi mo ginagamit ang utak mo. Hanggang kailan ko ba ipapaunawa sa'yo na hindi kita maaaring mahalin, gusto mo ba na mas lalong masaktan? Malakas na salita ni Valeriano sa akin na mas lalong bumuhos ang luha ko, naramdaman ko na ang pagtaas-baba ng balikat ko dahil sa sakit na nararamdaman ko. Handa akong masaktan, Valeriano, nandito ka na sa akin at gagawin ko ang lahat, mahalin mo lang ako. Pwede ba, Shelo, pakawalan na natin ang isa't isa? Wala akong pananagutan sa'yo. Hindi ako worth it sa pagmamahal na binibigay mo, dahil may sarili akong kaligayahan. Para sa akin, worth it ka. Nakita ko na huminto siya at naiiling na naglakad ng palabas ng kitchen. Yumuko ako sa lamesa at dito nag-iiyak ng husto, dahil kanina ko pinipigilan ang sobrang emosyon. Kahit masakit ang mga sinabi niya sa akin, ayos lang, sinabi ko naman, Valeriano, hanggat mahal kita dito ako sa'yo at hindi ko pipirmahan ang annulment na ito. Maghapon akong nagmukmak sa loob ng kwarto at nag-iisip ng mga dapat kong gawin, hanggang sa may kumatok sa pinto. Nagulat ako dahil wala naman akong inaasahang bisita, at isa pa hindi naman siguro si Valeriano ang kumakatok. Dahan-dahan akong bumaba ng kama at lumapit sa pintuan, nagulat naman ako dahil ang papa pala ni Valeriano. Nahihiyang napayuko ako dahil sa itsura ko dahil magaang mata ko sa kakaiyak. Bumaba ka at hihintayin kita, salita lang nito at tumalikod na. Napapaisip na nagpunta ako sa banyo upang maghilamos, nagpulbos rin ako upang matakpan kahit paano ang magakong mata. Pagbaba ko na iilang na lumapit ako sa biyenan ko dahil ngayon lang ulit kami nagkaharap. Kamusta naman kayo? Hindi pa ata kayo nagkakaanak? Tanong agad nito pagkaupo ko sa kabilang upuan na katapat niya. Hindi naman ako agad makasagot dahil sa hindi ko alam kung magsasabi ba ako ng totoo o maglilihim na lang. Okay naman po, sagot ko na medyo kinakabahan dahil sa istriktong mukha nito. Hindi na ako magtatanong pa dahil alam ko naman kung ano ang totoo, pero ito lang gusto kong itanong kaya ako nagpunta rito. Ano po yun? Gaano mo kakilala si Raimunda? Tanong nito at tuwid na tumingin sa akin. Natigilan naman ako sa tanong ng biyenan ko at ang tagal bago ako nakasagot, kilalang kilala po kasi magkababata ho kami. Bakit nyo nga ho pala na itanong, ang sabi ni Raimunda 3 taon na kayong hindi nagkita simula nang umalis siya sa lugar nyo, tama ba? Napatango na lang ako at naguguluhan talaga ako kung bakit na itanong niya ito, marahil gusto niya lang malaman ang iba pang impormasyon sa sanay magiging manugang niya. Bueno, ako'y aalis na. Huwag na huwag mong bibitawan ang asawa mo at gawin mo ang lahat para mahalin ka niya, at isa pa bigyan mo ako ng apo. Hindi naman ako makapaniwala sa sinabi ng biyenan ko, hatid tanaw ko na lang siya hanggang sa makalabas na ito. Napaupo na napapangiti ako sa tuwa dahil sa sinabi ng papa ni Valeriano, ibig sabihin ako ang gusto niya para sa anak niya. Hoy, babae, anong sinabi sa'yo ng matandang yun? Nagulat naman ako at napatayo dahil sa biglang pasok ni Raimunda. Bakit nandito ka? Saka bakit ginaganyan mo lang ang papa ni Valeriano? I don't care, sagutin mo ang tinatanong ko. Baka akala mo porke dinalaw ka ng papa ni Valeriano ay buto na siya sayo. Huwag kang ang mangarap ng gising, Shelo. Sandali, ano ba ang problema mo? At isa pa alam mo, Raimunda parang hindi na kita kilala dahil sa pinapakita mong ugali. Nagulat ako nang hatakin nito ang braso ko pabalik sa harap niya. Huwag mo akong bastyusin, Shelo, kinakausap pa kita. Tinabig ko naman ang daliri niya na kinagulat niya. Huwag mo akong dinuduro, Raimunda, kaibigan lang kita kaya wala kang karapatana. Ang kapal mo talaga, saan mo ba nakukuha yung kakapalan ng mukha mo, Shelo? Halata naman na ikaw lang ang nasasaktan sa kagagan na ginawa mo. Hindi na ako sumagot dahil ayoko ng hamaba pa dahil magkakasakitan lang kaming dalawa. Huwag na huwag mong aakitin si Valeriano, Shelo, dahil ako ang makakalaban mo at isa pa nga pala, nabasa mo na ang envelope na binigay sa'yo ni Valeriano,
Pakipirmahan mo na lang, napakuyom naman ako sa kamao ko at mabilis na naglakad paakyat sa kwarto, manigas ka Raimunda hindi ko yun pipirmahan. Ngayon pa nakita ko kung ano ang tunay mong ugali. Gagawin ko ang lahat para makalimutan ka ni Valeriano at ipapakita ko sa kanya na hindi ka karapat-dapat sa kanya.